The Secret Son of the Billionaire CEO. Written by Mr. LG. Let's break up, Mia. Pakakasalan ko si Sonia. I'm sorry. Sa isang iglap, gumuho ang langit ni Mia. Ang lalaking pinag-alayan niya ng lahat, ang lalaking nangakong kailanman ay hindi siya bibitawan, ay tinalikuran siya para sa tungkulin, yaman at sa babaeng pinili ng kanyang mga magulang. Sa likod ng university kung saan sila bumuo ng mga pangarap, doon din natapos ang lahat. Lumayo si Mia. Binura niya ang dating pagkatao at nagtago sa ilalim ng pangalang Rosa. Sa loob ng 5 taon, namuhay siya sa isang maliit na silid. Nagtitiis sa init, pagod at pangungutya ng iba bilang isang disgrasyadang ina. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang dahilan kung bakit nananatili siyang matatag. Ang kanyang anak na si Brent. Si Brent ang buhay ni Rosa. Si Brent ang munting bersyon ng lalaking labis niyang minahal at labis ding nanakit sa kanya. Ngunit paano kung ang tadhana ay sadyang mapaglaro? Ang lalaking pilit niyang kinalimutan ay muling lilitaw. Hindi na bilang isang estudyanteng nagmamahal sa kanya, kundi bilang isang makapangyarihang CEO na nakakulong sa isang malamig at walang pag-ibig na kasal. Sa muling pagtatagpo ni na Lucas at Rosa, isang lihim ang pilit na kumakawala. Isang batang naghahanap ng papa at isang amang walang kaalam-alam na ang kanyang tagapagmana ay lumalaki sa hirap. Hanggang kailan kayang itago ni Rosa ang katotohanan kung ang bawat tingin at ngiti ni Brent ay sumisigaw ng pangalang Lucas? Sa oras na malaman ng mga makapangyarihang magulang ni Lucas ang tungkol sa bata, magagawa ba silang protektahan ni Lucas? O muli lang silang itatapon sa gilid ng kalsada para sa pangalan ng pamilya? Isang kwento ng sakripisyo, pait ng nakaraan at hindi matatawarang pagmamahal ng isang ina. Malamig ang sahig ng aming maliit na paupahan at ang tanging nagbibigay ng liwanag sa loob ay ang isang aandap-andap na bumbilya. Habang tinitiklop ko ang mga nilabhang damit, naramdaman ko ang paghila ng aking anak sa dulo ng aking suot na duster. Mama, kapag po ba mayaman na tayo, pwede na po tayong tumira sa mansyon tulad ng mga napapanood sa TV? Napatigil ang aking mga kamay. Parang may kung anong matulis na bagay ang bumaon sa puso ko sa narinig. Lumingon ako kay Brent. Nakaupo siya sa sahig. Hawak ang isang lumang robot na kulang-kulang na ang pyesa. Pero ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pangarap. Ang mga matang yun, ang hugis, ang pilik mata, hanggang sa lalim ng tingin ay isang malupit na paalala ng lalaking pilit kong ibinabaon sa limot. Kung alam mo lang anak, bulaw ng isip ko. Kung hindi lang ako naging duwag, kung hindi ko lang piniling tumakbo, baka sa isang tunay na mansyon ka ngayon naghahabulan. Baka hindi mo kailangan magtanong kung kailan tayo yayaman dahil ikaw ang tagapagmana ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Pero mas pinili kong itago ka dahil alam kong ang mga lolo at lola mo na mapanghusga ay hinding-hindi ako tatanggapin at baka agawin ka lang nila sa akin para ilayo sa isang hamak na babae na tulad ko. Mama, nakakaiyak po bang tanong ko? Sige po, dito na lang po tayo tumira kahit maliit lang bahay natin. Basta happy ka lang, Mama. Nagulat ako nang lumapit siya at marahang pinahid ang luhang pumatak na pala sa aking pisngi. Sa edad na 5, masyado siyang matalino para sa kanyang panahon. Mas matanda pa ang kanyang pangunawa kesa sa kanyang edad. Hindi, Brent. Masaya lang si Mama kasi napakabait mo. Pangako, pagbubutihin ni Mama sa trabaho para makalipat tayo sa maayos na bahay. Kahit hindi na po sa mansyon, Mama. Basta magkasama tayo. Sagot niya habang isinisiksik ang ulo sa aking leeg. Tuwing gabi bago kami matulog, laging ganon ang eksena. Si Brent ay isang mama's boy. Ramdam na ramdam ko ang pagmamahal niya. Ang bawat kwento niya tungkol sa mga batang kalaro niya sa labas. At ang mga simpleng bagay na ikinatutuwa niya. Pero sa likod ng mga ngiting yun, alam kong may kulang. Alam kong naghahanap siya ng amang hindi ko maibigay. Kinabukasan, nagising ako sa pamilyar na init ng halik sa aking pisngi. Mama, may trabaho ka po ba, diba? Gising na po, baka pagalitan ka ni Busungit.
Napatawa ako ng mahina at bumangon. Inanda ko ang paborito niyang adobo para sa almusal. Habang kumakain siya, panay ang daldal niya tungkol sa gusto niyang gawin sa paaralan balang araw. "Mama, the best ka po talaga!" Sigaw niya habang nilalantakan ng pagkain. Napakaswerte ko. Sa kabila ng lahat ng sakit na dinanas ko kay Lucas, biniyayaan ako ng isang brand. Isang anak na handang magmahal sa akin ng walang kapalit. Pero habang pinagmamasdan ko siya, hindi ko maiwasang matakot. Paano kung isang araw magtagpo ang landas nila? Paano kung makilala ni Lucas ang sarili niyang mukha sa bata? Pagdating ko sa trabaho sa restaurant, sinalubong agad ako ng atensyon. "Rosa, late ka na naman. Alam mo namang mainit ang ulo ni boss." Bulong ni Edna ang kasamahan ko. Mabilis akong nagsuot ng apron at nagsimulang magsilbi. Ang restaurant na ito ang bumubuhay sa amin. Kahit pagod, kahit masakit ang mga paa, tinitiis ko. Pero hindi mawawala ang mga matang mapanghusga. "Siyempre, pagbibida-bida na naman yan. Disgrasyada kasi. Kailangan kumayod para sa anak na walang ama." Narinig kong bulong ng isa pang waitress sa gilid. Nadigas ako sa kinatatayuan ko, pero hindi ako lumingon. Hindi ko ibibigay sa kanila ang kasiyahang makita akong nasasaktan. Sanay na ako. Sanay na akong tawaging Rosa, ang waitress na may anak sa labas. Tanging si Lucas lang ang nakakaalam na ang tunay kong pangalan ay Mia, ang babaeng minahal niya, binaliwala at tinalikuran. "Good job, Rosa. Tuwang-tuwa sa'yo mga customer dahil ang gili mo," sabi ng aming boss pagkatapos ng shift. Ngumiti ako ng tipid. Kung alam lang nila na ang bawat ngiti ko ay para lamang sa kinabukasan ni Brent. Nang mag-break, tinawagan ko si Aling Celia, ang kapitbahay na pinagbabantayan ko sa anak ko. "Hi mama, kalaro ko po yung mga anak ni Aling Celia. Ang babait po nila sa akin." Ang masayang boses ni Brent sa kabilang linya ay sapat na para mawala ang lahat ng pagod ko. "Behave ka lang dyan ha, di pasalubong si mama mamaya." Pagpatay ko ng tawag, napabuntong hininga ko. 5 taon na ang nakalipas simula noong huling gabi sa likod ng university. Simula noong sabihin ni Lucas na magpapakasal na siya kay Sonia. 5 taon na rin ako nagtatago. Akala ko ay ligtas na kami. Akala ko ay sapat na ang layo namin sa marangyang mundo ni Lucas. Pero hindi ko alam na sa mga sandaling yon, sa kabilang panig ng lungsod, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa harap ng aming kumpanya. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit, may matigas na anyo at mga matang puno ng pangungulila. Si Lucas, ang lalaking dahilan ng aking pagtatago at ang lalaking hindi ko alam na nagsisimula ng hanapin ang aninong matagal ko nang ibinaon. Ang bawat patak ng ulan sa bubunga ng aming maliit na bahay ay tila mga martilyong tumatama sa aking alaala. Habang nakatingin ako sa natutulog na si Brent, hindi ko mapigilang bumalik sa nakaraan. Sa panahong hindi pa Rosa ang tawag sa akin. Sa panahong ako pa si Mia, ang babaeng puno ng pangarap at naniniwala sa pangako ng walang hanggan. 6 na taon na ang nakalipas, pero sariwa pa rin ang amoy ng damo sa likod ng University Stadium. Doon ako naghihintay kay Lucas. Hawak ko ang isang maliit na box ng cupcakes na ginawa ko para sa aming 3rd anniversary. Punong-puno ang puso ko ng kaba at saya, lalo na't may mahalaga akong sasabihin sa kanya. Ngunit nang lumitaw si Lucas mula sa dilim, hindi ang ngiting inaasahan ko ang sumalubong sa akin. Ang kanyang mga mata ay malamig, matigas at hindi makatingin ng diretso sa akin. "Mia, kailangan nating mag-usap." Bungad niya, ang boses niya ay walang emosyon, parang isang estranghero. "Happy anniversary, Lucas! Tingnan mo, gumawa ako ng..." "Let's break up, Mia." Nabitawan ko ang hawak kong box. Tumalsik ang mga cupcakes sa putikan, gaya ng unti-unting pagkadurog ng puso ko. "Ano? Lucas, anong biro ba to? Anniversary natin, di ba?" "Hindi ako nagbibiro. Pakakasalan ko si Sonia. It's a family decision. My parents, they will never accept you. At kailangan ko ang merging ng mga kumpanya namin para sa posisyon ko." Hinawakan ko ang kanyang braso. Ang aking mga daliri ay nanginginig. "Lucas, sabi mo ipaglalaban mo ko. Sabi mo, hindi mahalaga ang yaman. Ibinigay ko sa iyong lahat, Lucas. Lahat-lahat." Tiningnan niya ang kamay ko bago niya ito dahan-dahang tinanggal. "I'm sorry, Mia, pero kailangan ko maging praktikal. Sonia is the right choice for my future. Huwag mo na akong pahirapan. Tapos na tayo."
Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanya na sa mga sandaling yon, may nabubuo ng buhay sa sinapupunan ko. Na ang lahat na ibinigay ko sa kanya ay nagbunga na. Pero bago ko pa maibuka ang bibig ko, tumalikod na siya. Iniwan niya akong nakatayo sa ilalim ng nagsisimulang pag-ulan. Mag-isa, basang-basa at wasak. Iyon na ang huling pagkikita namin bilang magkasintahan. Hindi ako humabol. Hindi ako nagmakaawa sa pangalawang pagkakataon. Alam ko ang tingin ng mga magulang niya sa akin. Isang hamak na scholar na walang pangalan. Kung sasabihin ko sa kanyang tungkol sa bata, kukunin lang nilang anak ko at itatapon ako na parang basura. O baka pilitin nila akong ipalaglag ito para hindi madungisan ang pangalan nila. Hindi kita hahayaang madungisan nila. Bulong ko sa aking tiyan noon habang nag-iimpake ng aking mga gamit sa dormitoryo. Lumayo ako, nagpalit ng pangalan. Mula sa maningning na si Mia, naging simpleng Rosa ako sa isang probinsyang malayo sa gulo ng Maynila. Doon ko hinarap ang pagbubuntis ng mag-isa. Walang magulang na masasandalan, walang kaibigang matatakbuhan. Ang bawat gabing umiiyak ako sa gutom at pagod ay napapalitan ng tapang sa tuwing sisipa si Brent sa loob ko. Balik sa kasalukuyan, naramdaman ko ang paggalaw ni Brent sa tabi ko. Marahan niyang niyakap ang braso ko habang natutulog. "Papa!" Bulong niya sa kanyang panaginip. Napapikit ako ng mariin. Ang sakit-sakit na kahit anong tago ko, ang dugo ni Lucas ay nananalaytay sa kanya. Ang pananabik niya sa isang ama ay hindi ko kayang punan kahit ibigay ko pa ang buong mundo ko. Kinaumagahan, kailangan ko na namang pumasok sa restaurant. Pero bago yun, dinala ko muna si Brent sa isang maliit na parke dahil day off ko sa umaga. Gusto ko siyang mapasaya kahit sandali, pero tila mapaglaro ang tadhana. Sa parke, nakita namin ang isang pamilya. Isang batang lalaki na kalaro ang kanyang mommy at daddy. Nakita ko ang lungkot sa mga mata ni Brent habang pinapanood sila. "Mama, bakit po sila tatlo? Bakit po tayo dalawa lang?" Tanong niya habang hawak ang isang tunaw na ice cream. Kasi special tayo, Brent. Dalawang tayo pero sapat na, di ba?" "Opo, Mama. Pero sana pagbalik ni Papa mula sa trabaho niya sa malayo, tatlo na rin tayo para may kalaro rin ako ng football." Hindi ako makasagot. Pinunasan ko na lang ang dumi sa mukha niya. "Patawad, anak. Patawad dahil ang malayong trabaho na sinasabi ko ay isang kasinungalingan na baka kailanman ay hindi magkatotoo." Habang naglalakad kami pa uwi, isang itim na SUV ang biglang huminto sa tapat ng restaurant na dinadaanan namin. Isang lalaki ang bumaba. Ang kanyang aura ay puno ng otoridad. Ang mga tao sa paligid ay napapalingon sa kanyang kisig. Nanigas ako. Binuhat ko agad si Brent at itinigil ang paghinga. Yung tindig na yon, yung paraan ng pag-aayos ng kurbata, kahit 5 taon nang lumipas, kahit nakatalikod siya, hinding-hindi ko makakalimutan ang bulto ng lalaking pumatay sa puso ko. Si Lucas. Nandito siya, sa lugar na akala ko ay ligtas kami. At ang mas malala, lumingon siya sa direksyon namin. Nanigas ang buong katawan ko. Ang hangin na kanina lang ay malayang dumadaloy sa aking baga ay tila biglang naglaho. Hawak ko ng mahigpit si Brent. Ang munting katawan niya ay naging tanging sandigan ko para hindi ako tuluyang matumba sa kinatatayuan ko. Sa tapat ng kalsada, ilang metro lang ang layo, bumaba si Lucas mula sa kanyang itim na SUV. Hindi na siya ang Lucas na nakasuot ng kupas na maong at university hoodie. Ngayon, suot niya ang isang pasadyang charcoal gray suit na sumisigaw ng kapangyarihan at yaman. Ang kanyang mukha ay mas naging matigas, mas seryoso at bakas ang pagod ng isang taong pasan ang mundo ng negosyo. "Huwag kang lilingon, Rosa. Huwag kang lilingon." Pagmamakaawa ko sa sarili ko, ngunit tila may sariling isip ang aking mga mata. Sa isang saglit, huminto si Lucas sa paglalakad patungo sa gusali at marahang ipinaling ang kanyang ulo sa direksyon namin. Sa libo-libong tao sa lungsod na ito, sa gitna ng ingay ng mga sasakyan at busina, tila tumigil ang mundo nang magtama ang aming mga paningin. Nakita ko ang panlalaki ng kanyang mga mata, ang gulat, ang pagdududa, at ang unti-unting pagkilala na dumaan sa kanyang mga balintataw. "Mama, nasasaktan po ako." Mahinang reklamo ni Brent. Doon ko lang na-realize na sobrang higpit na pala ng hawak ko sa kanyang balikat. Sorry, anak. Tara na, kailangan na nating umuwi."
Kautal kong sabi habang mabilis na tumalikod. Halos kalad ka rin ko na si Brent palayo sa lugar na yon. Ang puso ko ay parang isang tambol na nagwawala sa loob ng aking dibdib. Hindi niya ako pwedeng makilala. Hindi rito. Hindi ngayon. Mia? Ang boses na yon, kahit mahina at parang bulong lang mula sa malayo, parang isang kidlat na tumama sa aking pandinig. Hindi ako lumingon. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Halos tumatakbo na kami ni Brent hanggang sa makasakay kami sa isang papasada na jeep. Pag-upo namin sa loob, nanginginig ang aking mga kamay habang pilit kong inaayos ang buhok ni Brent. Sinilip ko ang labas mula sa bintana ng jeep. Nakita ko si Lucas na nakatayo pa rin sa gilid ng kalsada. Tila sinusundan ang tingin ng sasakyang kinalalagyan namin. Ang mukha niya ay puno ng kalituhan. Parang isang taong nakakita ng multo. Sa loob ng restaurant ng gabing yon, hindi ako makapag-focus. Ilang beses akong muntikang makabasag ng baso. Ang bawat lalaking pumapasok na nakasuot ng suit ay nagpakababa sa akin. Rosa, ayos ka lang ba? Kanina ka pa parang balisa. Tanong ni Edna habang nagpupunas ng lamesa. At ayos lang ako, Edna. Kulang lang siguro sa tulog. Pagsisinungaling ko. Pero ang totoo, ang mukha ni Lucas ang nakikita ko sa bawat sulok. Ang takot na baka natandaan niya ang mukha ko ay unti-unting lumalamon sa akin. Paano kung hanapin niya ako? Paano kung naitanda niya ang plaka ng jeep o ang lugar kung saan niya ako nakita? Good evening, sir. Table for one? Narinig kong bati ng isang waitress sa isang bagong dating na customer. Napatigil ako sa pag-aayos ng mga kubyertos nang maramdaman ko ang isang pamilyar na pabango. Isang amoy na hindi ko kailanman nakalimutan. Isang kombinasyon ng mamahaling leather at citrus. Dahan-dahan akong lumingon. Dalangin ko na sana ay guni-guni ko lang lahat. Ngunit doon, sa gitna ng aming simpleng restaurant, nakatayo si Lucas. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatitig sa akin. Tila sinusuri ang bawat anggulo ng aking muka. Pilit na hinahanap ang Mia na iniwan niya 5 taon na ang nakalipas. Mia, ikaw nga. Mahina niyang sabi. Sapat lang para marinig ko sa kabila ng ingay ng paligid. Pasensya na, sir. Rosa po ang pangalan ko. Baka nagkakamali po kayo. Malamig kong sagot habang pilit na pinapatatag ang aking boses. Iniiwas ko ang aking paningin at takmang lalampasan siya. Pero mabilis niyang hinawakan ang aking braso. Ang kuryenteng dulot ng kanyang hawak ay tila nagpariyab sa mga sugat na matagal ko nang itinago. Huwag kang magsinungaling sa akin. Kilala ko ang mga mata mo. At lumipas ang 10 taon, hindi ko makakalimutan ang babaeng minahal ko. Matigas niyang sabi. Ang babaeng minahal mo ay namatay na noong gabi. Iniwan mo siya sa ulan ng Lucas. Umalis ka na rito. Wala ka mapapala sa akin. Sinong batang kasama mo kanina sa parke? Ang tanong na yon ay parang isang malakas na sampal sa aking muka. Napako ako sa aking kinatatayuan. Ang lahat ng dugo sa aking katawan ay tila pumanhik sa aking ulo. Wala kang pakialam sa anak ko. Anak mo o anak natin? Ang katahimikan sa pagitan namin ay naging mabigat. Sa mga sandaling yon, alam kong nagsimula na ang gera na 5 taon kong pilit na iniwasan. Ang lihim na akala ko ay habang buhay na nakabaon ay muling nahukay. At sa pagkakataong ito, wala na akong matatakbuhan. Anak mo o anak natin? Ang mga salitang yon ni Lucas ay tila mga punyal na bumaon sa aking pandinig. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga daliri. Ang ingay ng mga kubyertos at tawanan ng ibang mga customer sa restaurant ay biglang naglaho na tila kaming dalawa lang ang natira sa loob ng silid na iyon. Hindi ko alam kung anong pinagsasasabi mo, sir. Marahil ay pagod lang kayo. Marami kaming customer ngayon. Kung hindi kayo o-order, ay maaari na kayo lumabas. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lucas. Hindi siya natinag. Sa halip, mas lalo siyang lumapit sa akin. Sapat na para maamoy ko muli ang pamilyar na bango ng kanyang mamahaling perfume. Isang amoy na dati ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan. Pero ngayon ay nagdadala lamang ng panganib. Mia, wag mo kong gawing tanga. Nakita kong bata sa parke. Nakita ko kung paano mo siya tingnan at nakita kong sarili ko sa kanya. Bulong niya. Ang boses ay puno ng emosyong hindi ko maipaliwanag. Halo ng galit, pananabik at pangungulila. Rose ang pangalan ko at ang anak ko ay sa akin lang. Wala siyang ama. Namatay ang ama niya bago pa siya ipanganak.
kasabay ng pagkamatay ng lahat ng alaala ko sa nakaraan. Nakita ko ang pagdaan ng sakit sa kanyang mga mata, pero mabilis itong napalitan ng determinasyon. Binitawan niya ang braso ko, pero ang titig niya ay nananatiling nakapako sa akin. Kung yan ang gusto mong paniwalaan ko sa ngayon, sige, pero tandaan mo Mia, o Rosa, o kung sino ka man ngayon, hindi ako titigil hanggat hindi ko napapatunayan ang totoo. Hindi mo ko matataguan habang buhay. Pagkatapos niyon ay tumalikod siya at lumabas ng restaurant nang hindi man lang lumingon. Naiwan akong nanginginig, halos mapaupo sa isang bakanting silya. Rosa, anong nangyari? Kilala mo ba yung gwapong lalaking yon? Mukhang seryosong pinag-uusapan niyo Usisa ni Edna na kanina pa pala nakamasid sa amin. Wala, nagkamali lang siya ng kinakausap. Maikli kong sagot at mabilis na tumuloy sa kusina para umiwas sa mga tanong. Samantala, sa loob ng kanyang itim na SUV, hindi mapakali si Lucas. Mahigpit ang hawak niya sa manibela habang ang kanyang isipan ay pilit na binabalikan ang mukha ng batang nakita niya sa parke. Ang mga mata, ang hugis ng ilong, ang paraan ng pagtawa nito. Hindi siya pwedeng magkamali. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na nagdial ng isang numero. Hello. Find out everything about the woman named Rosa who works as a waitress at the diner by the corner. I want a full background check. Where she lives, who she's with, and most importantly, everything about her son. Utos niya sa kabilang linya. Yes, Sir Lucas. Isasama rin po ba namin ang records niya mula sa universidad? Tanong ng kanyang sekretarya. Lahat. Huwag kayong magtitira ng kahit anong detalye. I want to know when the child was born. Ibinaba niya ang telepono at napasandal sa upuan. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Sa loob ng 5 taon, nanirahan siya sa isang malamig na mansyon kasama ang asawang hindi niya kailanman minahal. Ginawa niya ang lahat para sa kumpanya, para sa kanyang mga magulang. Pero sa bawat gabing nag-iisa siya, ang mukha ni Mia ang lagi niyang naaalala. Gabi na nang makauwi ako sa aming maliit na paupahan. Nadatnan ko si Brent na mahimbing na natutulog. Yakap-yakap ang luma niyang kumot. Naupo ako sa tabi niya at hinaplos ang kanyang buhok. Patawad anak, patawad kung kailangan nating magtago. Gagawin ni Mama ang lahat. Hinding-hindi ka nila kukunin sa akin. Alam kong hindi madali ang kalaban ko. Si Lucas ay may pera, may kapangyarihan at may mga magulang na kayang baluktutin ng batas para makuha ang gusto nila. Pero bilang isang ina, handa akong makipaglaban hanggang sa huling patak ng aking hininga. Kinabukasan, habang naglalakad ako patungo sa trabaho, naramdaman kong may sumusunod sa akin. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang gumagapang sa gilid ng kalsada. Hindi ko ito pinansin at mas binilisan ang aking paglalakad. Pero huminto ito sa tapat ko. Bumukas ang bintana at lumitaw ang mukha ni Lucas. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Sa tabi niya ay isang babaeng nakasuot ng eleganteng dress. Ang mukha ay puno ng pagkairita at pagkamuhi. Si Celeste, ang asawa ni Lucas. So, ito bang Rosa na sinasabi ni Lucas? Isang hamak na waitress? Mapait na tanong ni Celeste habang tinitingnan ako mula ulo hanggang paa. Tumingin ako ng diretso kay Lucas. Ang takot sa aking puso ay napalitan ng matinding galit. Ano bang kailangan niyo sa akin? I want to talk to you, Mia. Properly. Wala tayong dapat pag-usapan. At pakiusap, layuan niyo na kami ng anak ko. Sigaw ko at mabilis na tumakbo palayo. Iniwan silang dalawa sa gitna ng kalsada. Pero sa bawat hakbang ko, alam kong mas lalong humihigpit ang hawak ng nakaraan sa aking leeg. Ang anino ni Lucas ay hindi na basta-basta mawawala. At sa pagkakataong ito, kasama na niya ang babaeng gagawin ang lahat para sirain ako. Ang kaba sa dibdib ko ay hindi humuhupa simula nang magtagpo ang landas namin ni Lucas at Celeste sa kalsada. Buong araw akong lutang sa trabaho. Bawat tunog ng pagbukas ng pinto ng restaurant ay nagpapatalon sa puso ko. Natatakot ako na baka sa susunod na pag-angat ng tingin ko, ang mga pulis na o ang mga abogado ni Lucas ang nasa harap ko. Rosa, maaga kang pinapauwi ni boss. Mukhang hindi magandang pakiramdam mo. Sabi ni Edna habang hinahawakan ang balikat ko. Tumango ako at mabilis na nag-ayos. Ang tanging nasa isip ko ay si Brent. Kailangan ko siyang mayakap. Kailangan kong masiguro na ligtas siya. Pagdating ko sa tapat ng bahay ni Aling Celia, narinig ko ang tawanan ng mga bata mula sa bakuran. Pero ang isang boses ang nagpatigil sa paghinga ko.
isang baritono at pamilyar na boses na hindi dapat naroroon. Magaling mo naman sumipa ng bola. Sino nagturo sa'yo nito? Wala po. Pinapanood ko lang po yung mga kuya sa parke. Gusto ko po kasi maging player paglaki ko. Sagot ng maliit na boses na kilalang kilala ko. Ang boses ni Brent. Dahan-dahan akong sumilip sa bakuran. Doon, sa ilalim ng puno ng mangga, nakaupo sa damuhan si Lucas. Ang kanyang mamahaling suit jacket ay nakasampay lang sa isang upuan. Ang manggas ng kanyang puting polo ay nakatupi hanggang siko. At sa harap niya, nakatayo si Brent. Hawak ang isang bagong-bagong football na alam kong hindi ko binili. Brent! Ang sigaw ko ay puno ng takot at otoridad. Agad na tumakbo sa akin si Brent. Bit-bit ang bola. Mama, tingnan mo po. Binigyan ako ni Tito ng bola. Marunong din daw po siya mag-football. Tumingala ako at sinalubong ang titig ni Lucas. Dahan-dahan siyang tumayo. Pinagpagaan ang kanyang pantalon. Walang bakas ng galit sa mukha niya, kundi isang klase ng pagkamangha at sakit na mas mahirap harapin. Brosa, dumating ka na pala. Mahinang sabi ni Lucas. Anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman ang lugar na to? Buliyaw ko habang hinihila si Brent sa likuran ko. Pilit siyang itinatago sa paningin ng kanyang ama. Hindi mahirap maghanap kung seryoso ka sa hinahanap mo. Mia, tingnan mo siya. Tingnan mo ang anak mo. Huwag mo nang itanggi ang halata. Mama, bakit po Mia ang tawag niya sa inyo? At bakit po kayo nagagalit kay Tito? Mabait naman po siya eh. Kinuwentuhan niya po ako tungkol sa malalaking building. Pumasok ka na sa loob, Brent. Ngayon na. Pero yung bola po, iwan mo na yan. Pumasok ka na. Napaiyak si Brent sa gulat sa biglang pagtaas ng boses ko. Binitawan niya ang bola at patakbong pumasok sa loob ng aming bahay. Naiwan kaming dalawa ni Lucas sa gitna ng bakuran. Ang hangin ay naging mabigat at puno ng tensyon. Wala kang karapatang lumapit sa kanya, Lucas. Wala kang karapatang guluhin ang tahimik naming buhay. Bulyaw ko, ang mga luha ay nagsisimula ng kumawala. Tahimik? Mia, nakita ko kung saan kayo nakatira. Nakita ko kung paano mo siya iwan sa kapitbahay habang nagtatrabaho ka hanggang gabi. Siyang anak ko, kadugo ko siya. Sigaw ni Lucas. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. 5 taon siyang lumaki ng walang ama dahil pinili mo magtago. Pinili kong magtago dahil itinakwil mo kami. Dahil mas pinili mo ang yaman niyo kaysa sa amin. Akala mo ba hindi ko alam kung anong gagawin ng mga magulang mo kapag nalaman nilang nabuntis mo ang isang hamak na scholar? Kukunin niyo sa akin at itatapon niyo ako sa basurahan. Napaatras si Lucas, tila tinamaan sa sinabi ko. Hindi ko hahayaang mangyari yun. Nangyari na, Lucas. 5 taon nang nakakalipas. Kaya pakiusap, umalis ka na. Hayaan mo na kaming mamuhay ng payapa. May asawa ka na. May sarili ka ng buhay. Huwag mo nang idamay ang anak ko sa gulo niyo. Akmang tatalikod na ako nang muli siyang magsalita. Ang boses niya ay basag. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nababawi ang panahon na wala sa akin, Mia. Maaaring itago mo siya sa akin ngayon, pero hindi mo mabuburang katotohanan na ang batang yun ay kamukhang-kamukha ko at gagawin ko lahat para maging bahagi ng buhay niya. Kahit pa kailangan kong gibain ang pader na itinayo mo sa pagitan nating dalawa. Pumasok ako sa bahay at malakas na isinara ang pinto. Napasandal ako sa kahoy at dahan-dahang napaupo sa sahig, humihikbi. Sa kabilang silid, naririnig ko ang mahinang iyak ni Brent. Ang lihim na pilit kong prinotektahan ay tuluyan ang nabuksan. At alam ko, simula sa araw na ito, ang buhay namin ni Brent ay hinding-hindi na muling magiging payapa. Dahil ang anino ng mansyon na pangarap ni Brent ay nagsisimula na kaming lamunin. Hindi ako nakatulog ng gabing yon. Bawat kalos ko sa labas ng aming bahay ay tila yabag ni Lucas na pilit nagigiba sa aking pintuan. Nakatitig lang ako sa kisame habang yakap si Brent na namamaga pa ang mga bata sa kaiiyak. Ang football na iniwan ni Lucas sa bakuran ay tila isang bombang naghihintay na sumabog. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang de-aircon na opisina na puno ng mga papeles at modernong kagamitan, hindi rin dalawin ng antok si Lucas. Hawak niyang isang folder na kakarating lang mula sa kanyang private investigator. Sir, darito ng birth certificate ng bata. Ulat ng kanyang tauhan sa kabilang linya. Brent Rojas Alcantara. Ipinanganak siya 9 na buwan matapos ang huling gabi niya sa university. Walang nakalagay na pangalan sa father's name na bahagi ng dokumento. Nanginginig ang mga kamay ni Lucas habang binabasa ang bawat letra. Alcantara, ang apelido ni Mia bago siya naglaho.
At ang gintang pangalan ng bata ay Rojas. Isang malinaw na pag-angkin ni Rosa sa bata bilang kanya lamang. Ano pang nakuha niyo? Nabuhay siyang na mag-isa sa probinsya bago lumos ng Maynila. 3 taon na nakakalipas. Nagtrabaho siya bilang labandera, tindera, at ngayon ay waitress. Wala siyang naging ibang karelasyon, sir. Ang buhay niya ay umikot lang sa bata. Napapikit si Lucas. Isang matinding pagsisisi ang gumapang sa kanyang dibdib. Habang nagpapakasasa siya sa yaman at kapangyarihan, habang tinitiis niya ang malamig na pakikitungo ni Celeste, ang babaeng minahal niya ay nakikipaglaban sa gutom at pagod para itaguyod ang kanilang anak. Ang anak na ipinagkait niya sa sarili dahil sa kaduwagan niyang piliin ang pag-ibig noon. Kinabukasan, hindi pa man ako nakakaalis para pumasok, ay narinig ko ang malakas na katok sa pinto. Akala ko ay si Lucas na naman. Pero nang buksan ko ito, isang eleganteng babae ang nakatayo roon. Si Celeste. Hindi siya mukhang galit. Sa halip, may suot siyang mapait at mapang-uyam ng ngiti. Pumasok siya sa loob ng aming maliit na bahay nang hindi nagpapaalam. Ang kanyang ilong ay nakakakulubot habang tinitingnan ang aming tagpi-tagping dingding. So, ito ang palasyo niyo? Pangungutya niya. Mabaho, masikip, tamang-tama para sa isang babaeng tulad mo. Anong kailangan mo, Celeste? Wala rito si Lucas. Alam ko, at wala akong pakialam kung nasaan ang asawa ko. Narito ako para bigyan ka ng babala. Huwag mong isiping, magagamit mong batang yan para makapasok sa pamilya namin. Alam mo kung gaano kalakas sa mga magulang ni Lucas. Sa isang pitik lang, kaya nilang gawing impyerno ang buhay mo. Wala akong balak pumasok sa pamilya niyo at hindi ko ibibigay ang anak ko sa inyo. Talaga? Dahil ngayon pa lang, naghahanda na si Lucas ng petition for custody. Akala mo ba mananalo ka sa korte laban sa isang milyonaryo? Isang waitress laban sa isang CEO? Baka bukas makalawa, sa kalsada ka napulutin habang ang anak mo ay nasa poder na namin. Tinatawag akong mommy. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Custody, yun ang pinakamalaking takot ko. Umalis ka na rito. Hindi niyo makukuha si Brent. Tumawa lang si Celeste habang isinasara ko ang pinto. Ang kanyang tawa ay tila isang sumpa na nananatili sa loob ng silid. Hapon na, habang nasa trabaho ako, hindi ko mapigilang mapaiyak sa gilid ng kalsada. Ang banta ni Celeste ay totoo. Alam kong may pera sila para kumuha ng pinakamagaling na abogado. Anong laban ko? Rosa, may naghahanap sa iyo sa labas. Isang matandang babae. Tawag ni Edna. Nang lumabas ako, isang pamilyar na muka ang nakita ko. Isang mukhang hindi ko akalaing makikita ko muli pagkatapos ng 5 taon. Ang ina ni Lucas, si Doña Aurora. Mia! Hindi, Rosa. Hindi ako akalaing may kapal ka pa na mukha na magpakita muli sa anak ko. At ang mas malala, kumabit ka pa ng isang bata para guluhin ang kasal nila. Wala akong ginugulo, Doña Aurora. Lumayo ako gaya ng gusto niyo noon. Kayong lumalapit sa amin. Gusto ko makita ang bata. Gusto kong malaman kung totoong sinasabi ni Lucas na may apo ko sa isang tulad mo. Hindi niyo siya makikita. Wala kayong apo rito. Ang anak ko ay akin lang. Huwag mong subukan ng pasensya ko, Mia. Kung ayaw mong gawin nating madugong laban ng to, ibigay mo sa amin ang bata ng maayos. Magkano bang kailangan mo? Sabihin mo lang at mawala ka na lang uli na parang bula. Napakuyom ang aking mga palad. Ang galit na itinago ko ng 5 taon ay tuluyan ng sumabog. Hindi lahat ng bagay na bibili ng pera niyo. Ang anak ko hindi para sa inyo. Umalis na kayo bago ko tawagin ang mga security rito. Tumalikod ako at pumasok sa loob. Iniwan siyang nanggagalaiti sa galit. Pero alam ko, ang pagdating ng pamilya ni Lucas ay hudyat lang na ang bagyo ay nagsisimula pa lang. Ang katotohanan ay lumabas na. At ngayon, ang tanging pagpipilian ko na lang ay tumakbo uli, umanindigan para sa karapatan ko bilang ina. Umuulan ng malakas ng gabing yon. Tila nakikiramay ang langit sa bigat ng nararamdaman ko. Pagkatapos ng pagbisita ni Doña Aurora sa restaurant, hindi na ako mapakali. Alam kong anumang oras ay susugod muli ang mga anino ng nakaraan. Hindi nga ako nagkamali. Isang pamilyar na kumatok sa aking pinto. Hindi marahas, kundi isang katok na puno ng pagmamakaawa. Pagbukas ko, bumungad sa akin ang basang-basang si Lucas. Ang kanyang mamahaling polo ay dumidikit sa kanyang katawan at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Pero ang mas nakakuha ng atensyon ko ay ang kanyang mga mata. Pula at puno ng pagsisisi. Mia, kailangan nating mag-usap.
Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ko pinakikinggan. Boses niya ay nanginginig sa lamig at emosyon. Wala na tayong dapat pag-usapan, Lucas. Umalis ka na. Baka makita ka pa ni Celeste o ng mga magulang mo rito. Pilit ko siyang itinutulak palabas. Pero nanatili siyang parang poste sa aking pintuan. Wala akong pakialam sa kanila, Mia. Nakuha ko ng resulta. Alam ko ng totoo. Si Brent, siyang anak ko. Bakit, Mia? Bakit mo ipinagkait sa akin ang 5 taon na buhay ng anak ko? Ang galit na pilit kong itinatago ay biglang sumabog. Bakit? Itatanong mo sa akin kung bakit, Lucas? 5 taon ang nakalipas. Iniwan mo ko sa gitna ng ulanan para pakasalan ng babaeng gusto ng mga magulang mo. Sinabi mo sa akin na kailangan mo maging praktikal. Ngayong nalaman mong may anak tayo, bigla ka magtatanong kung bakit ako lumayo. Natakot ako, Mia. Natakot ako na baka saktan ka nila. Na baka mawala sa akin ang lahat. At nawala nga sa iyo ang lahat, Lucas. Nawala kami. Namuhay ako sa hirap. Nagtrabaho ako hanggang sa manginig ang mga tuhod ko para lang may maipakain kay Brent. Habang ikaw, nasa loob ng mansyon, namumuhay bilang hari. Ngayon, sasabihin mo sa akin na may karapatan ka? Wala kang karapatan, Lucas. Ang tanging papel mo sa buhay ni Brent ay ang pagiging donor ng dugo niya. At hanggang dun lang yon. Biglang lumambot ang kanyang ekspresyon. Humakbang siya papasok at bago ko pa siya mapigilan, ay hinawakan niya ang aking mga kamay. Malamig ang kanyang balat, pero ramdam ko ang init ng kanyang pagsisisi. Patawad, Mia. Patawad. Alam kong hindi sapat ang salitang sorry para sa 5 taon na paghihirap mo. Pero hayaan mo naman akong bumawi. Hayaan mong ibigay ko kay Brent ang buhay na nararapat para sa kanya. Hindi ko siya kukunin sa iyo, pangako yan. Gusto ko lang maging ama. Gusto ko lang maging asawa mo. Ang pamilyang dapat ay binuuna natin noon pa. Asawa? May asawa ka na, Lucas. May Celeste ka na. Buliyaw ko habang binabawi ang aking mga kamay. Hindi ko siya minahal. Isang malaking pagkakamali ang kasal na yun. Simula nang mawala ka, wala akong ibang hinahanap kundi ikaw. Mia, please, bigyan mo ko ng kahit isang pagkakataon lang para patunayan na kaya kitang ipaglaban ngayon. Napatigil ako. Gusto kong maniwala. Gusto ng puso ko na yakapin siya at sabihin pagod na ako sa pagiging mag-isa. Pero naalala ko ang mukha ni Doña Aurora. Naaalala ko ang banta ni Celeste. Hindi ganun kadali yun, Lucas. Ang pamilya mo, hindi nila ako tatanggapin. At si Brent, magiging sandata lang siya sa gera ninyo. Ayoko lumaki ang anak ko sa ganung klaseng mundo. Ipaglalaban ko kayo. Kahit itakwil pa ako ng mga magulang ko. Kahit mawalang kumpanya. Basta huwag lang kayo mawala ni Brent, Pia. Hayaan mo kung makita ang anak ko. Hayaan mo kung sabihin sa kanya na hindi lang siya nag-iisa. Sa gitna ng aming pagtatalo, pumukas ang pinto ng silid. Nakatayo roon si Brent. Kusot ang mga bata at hawak ang kanyang lumang robot. Mama, bakit po umiiyak si Tito? Siya po bang papa ko? Napaigtad ako sa tanong ni Brent. Tumingin ako kay Lucas at nakita ko ang pagbagsak ng kanyang mga balikat. Lumuhod si Lucas sa harap ng bata. Hindi alintana ang kanyang basang damit. Brent, oo anak, akong papa mo at hindi na ako aalis uli. Niyakap ni Lucas ang bata ng mahigpit at sa pagkakataong ito, hindi ko na napigilan ang aking sarili. Napaupo ako sa sofa at humagulhol. Ang pader na itinayo ko ng 5 taon ay tuluyan ng gumuho. Pero kasabay ng pagguho niyon ay ang takot. Dahil alam ko, ang labanang ito ay hindi na lang sa pagitan naming dalawa. Ang buong mundo ni Lucas ay susugod na para wasakin ang munting kapayapaang nahanap namin. Ang gabi ng pag-amin ay sinunda ng isang umagang puno ng pangamba. Hindi pa man natutuyo ang basang damit ni Lucas, ay isang malakas na busina ng sasakyan ang gumulantang sa aming tahimik na eskinita. Hindi lang isa, kundi 2 itim na sedan ang nakaparada sa tapat ng aming maliit na paupahan. Lumabas mula rito ang mga lalaking nakasuot ng barong at bitbit ang mga briefcase, mga abogado, at sa gitna nila nakatayo si Celeste, may suot na mapang-uyam ng ngiti at isang puting envelope. Lucas, itigil mo na tong drama na to. Pinapauwi ka na rin na daddy. Boses na Celeste na umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Dahilan para magsilipuhan ng aming mga kapitbahay. Umalis ka rito, Celeste. Sabi ko sa'yo, huwag kang susunod sa akin. Bulyaw ni Lucas habang lumalabas ng pinto para harapin ang asawa. Hindi ako aalis hanggat hindi ko natatapos ang pinunta ko rito. Lumingon siya sa akin na noon ay nakatayo sa likod ni Lucas. Yakap-yakap si Brent. Rosa, Mia,
o kung ano mang itatawag ko sa'yo. Narito ang court order. We are filing for an immediate DNA test and a petition for a temporary custody. At huwag na subukan tumakbo dahil binabantayan na ng mga tauhan namin ang bawat kilos mo. Parang gumuho ang lupa sa kinatatayuan ko. Custody? Ano? Wala kayong karapatan. Sigaw ko. Ang boses ko ay nanginginig sa galit at takot. Lucas, sabi mo ipaglalaban mo kami. Sabi mo hindi mo siya kukunin. Humarap sa akin si Lucas. Ang mukha niya ay puno ng pagkabigla. Hindi ko alam to, Mia. Celeste, anong kalokohan to? Kalokohan? Tumawa ng mapait si Celeste. Hindi ba't gusto mo ng anak? Ayan na, kukunin na natin siya. Pero sa paraang gusto ng mga magulang mo. Ayaw nila sa babaeng yan. Pero ang batang yan ay kailangan lumaki sa mansyon bilang isang tunay na tagapagmana. Hindi sa tambakang ito. Humarap ang isa sa mga abogado sa akin. Miss Alcantara, ayon sa batas, kung mapapatunayang anak ito ni Mr. Lucas, may karapatan ng ama sa bata. At base sa inyong estado ng pamumuhay, isang maliit na bahay, walang permanenteng sapat na kita, at ang pangarib sa paligid, mas mapoprotektahan ng bata sa poder ng kanyang ama. Hindi niyo siya pwedeng kunin. Ako ang nagpalaki sa kanya. Ako ang nandiyan nung nagkakasakit siya. Nasaan kayo nung wala kaming makain? Mama, bakit po sila nag-aaway? Sasama po ba tayo sa kanila? Tanong ni Brand. Ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa aking duster. Hindi anak, hindi tayo aalis. Bulong ko habang pinapahid ang aking mga luha. Lumapit si Lucas sa mga abogado at hinablot ang mga papeles. Iurong niyo to, akong boss niyo, hindi ang tatay ko. I'm the CEO. Sorry Sir Lucas, pero board of directors at ang inyong ama ang nag-uutos nito. Bilang asawa si Mrs. Celeste ang may legal na kapangyarihan para kumilos sa ngalan ng pamilya at bang hindi pa naayos ang inyong annulment. Sagot ng abogado. Nanlamig ako. Ginamit nila ang batas para ipitin ako. Alam nilang wala akong pera para kumuha ng magaling na abogado. Alam nila sa isang pitik lang, kaya nilang patunayan na unfit mother ako dahil lang sa kahirapan ko. Mia, makinig ka. Ito bang sinasabi mong protection, Lucas? Ang agawin ng anak ko sa akin gamit ang mga abogado ninyo? Umalis na kayo, lahat kayo. Rosa, huwag mong pilitin ang sarili mo sa isang laban na. Alam mong talo ka na. Ibigay mo ng bata sa amin ng maayos at baka bigyan pa kita ng sapat na pera para makapagsimula ng bagong buhay. Nawala siya. Sa gitna ng tensyon, isang matandang lalaki ang bumaba mula sa huling sasakyan. Ang ama ni Lucas, si Don Raul, ang lalaki naging mitsa ng aming paghihiwalay noon. Tama ng dandanan. Mia, ibigay mo ang bata. Isasama namin siya para sa DNA test. Kung tumanggi ka, gagamit kami ng puwersa. Alam mo kung gaano kalawak ang connection ko. Huwag niyo siyang hahawakan. Dad, kung kukunin niyo siya, kailangan niyo muna akong dumaan sa akin. Huwag kang matigas ang ulo, Lucas. Para sa kumpanya to. Para sa apelido natin. Buliyaw ni Don Raul. Sa mga sandaling yon, naramdaman ko ang matinding kawalan ng pag-asa. Napatingin ako kay Brent na ngayon ay umiiyak na rin sa takot. Ito ang kinatatakutan ko noon pa man, ang maging biktima ng kapangyarihan ng mga taong walang puso. Niyakap ko si Brent ng sobrang higpit. Hinding-hindi niyo siya makukuha. Kahit mamatay pa ako, hinding-hindi ko ibibigay ang anak ko sa inyo. Ang labanan ay hindi na lang usapin ng puso. Ito ay naging isang maduming gera ng yaman at karapatan. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko na baka nga hindi sapat ang pagmamahal ng isang ina laban sa mga bilyonaryong handang pumatay para sa kanilang dangal. Ang mga salita ni Don Raul ay tila mga hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa aming masikip na bakuran. Ang mga kapitbahay namin ay nagsisiksika na sa labas. Ang iba ay naaawa, ang iba naman ay usisero sa dramang nagaganap. Naramdam ko ang panginginig ng maliliit na kamay ni Brent na nakakapit sa aking binti. Huwag po, Papa. Ayoko po sumama. Hikbi ni Brent. Ang bawat patak ng luha niya ay tila kumukulong tubig na pumapaso sa aking pagkatao. Lucas, gawin mo ang tama. Iwan mo babaeng yan at dalhin ang bata sa mansyon. Kung hindi, kakalimutan kong anak kita. Babawiin ko ang posisyon mo, ang kotse mo, ang lahat ng perang tinatamasa mo ngayon. Tumingin si Lucas sa kanyang ama. Pagkatapos ay kay Celeste na nakangisi lang sa gilid. At huli sa akin, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Ang takot na mawala ang lahat ng pinaghirapan niya sa loob ng 5 taon. Para sa isang lalaking tulad ni Lucas na lumaki sa yaman, ang pagiging mahirap ay isang bangungot.
Lucas, sige na, sumama ka na sa kanila. Iwan mo na kami. Sanay na naman kaming wala ka. Huwag mo lang kunin ang anak ko. Binitawan ko ang kamay ni Brent at akmang papasok na sa loob ng bahay para tapusin ang lahat. Pero isang matikas na kamay ang humawak sa braso ko. Hindi. Dad, sapat ng 5 taon na naging sunod-sunuran ako sa inyo. Pinakasalan ko si Celeste dahil yun ang gusto ninyo. Pinatakbo ko ang kumpanya ayon sa dikta nyo. Pero ang anak ko, ang babaeng mahal ko, hindi nyo na sila makukuha sa akin. Lucas, nababaliw ka na ba? Sigaw ni Celeste. Ipinalulubog mo ang sarili mo para sa isang waitress? Kahit maging basurero ako, Celeste, basta kasama ko sila, mas mayaman pa rin ako sa inyo. Sagot ni Lucas. Kinuha niya ang kanyang wallet mula sa bulsa at itinapon ito sa paanan ni Don Raul. Ayan ang mga credit cards. Iiwan ko na rin ang SUV sa labas. Ibibigay ko na rin ang resignation letter ko bukas. Lahat kami ay napaatras sa gulat. Si Don Raul ay hindi makapaniwala sa ginawa ng kanyang kaisa-isang tagapagmana. Magsisisi ka, Lucas. Pagdating ng bukas, wala ka nang matutuluyan. Gutom ang aabutin ninyo. Banta ni Don Raul bago tumalikod at sumakay sa kanyang sasakyan. Sumunod si Celeste na nanggagalaiti sa galit. Padabog na isinara ang pinto ng kotse. Nang makaalis sa mga sasakyan, tumahimik ang paligid. Tanging ang mahinang hikbi na lang ni Brent ang naririnig. Humarap sa amin si Lucas. Pagod pero may ngiti sa mga labi. Isang ngiti na ngayon ko lang nakita sa kanya. Isang ngiting malaya. Mia, wala na akong trabaho. Wala na rin akong pera. Biro niya, bagaman bakas ang kaba sa kanyang boses. Bakit mo ginawa yun, Lucas? Hindi mo alam pasukin mo. Mahirap ang buhay na pinili mo. Alam ko, pero mas mahirap ang mabuhay sa loob ng mansyong walang pag-ibig. Patawarin mo ko kung ngayon lang ako naging matapang. Pero pangako, hindi ko na kayo iiwan. Magtatrabaho ako, kahit anong trabaho, basta magkakasama tayo. Dinala ko siya sa loob ng aming maliit na bahay. Naupo siya sa aming lumang sofa. Ang kanyang mamahaling suot ay halatang hindi bagay sa paligid, pero hindi na niya iyon alintana. Papa, dito ka na po matutulog? Oo anak, dito na si Papa. Hindi na tayo aalis. Sagot ni Lucas habang pinapangku ang bata. Nagluto ako ng simpleng hapunan. Itlog at tuyo. Habang pinapanood ko si Lucas na kumakain gamit ang kanyang mga kamay, hindi ko mapigilang mapangiti. Ito ang pangarap ko noon pa man, ang simpleng pamilya. Ngunit sa likod ng saya, alam kong hindi pa tapos ang laban. Kilala ko si Don Raul at si Celeste. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. Alam kong ang ginawa ni Lucas ay simula pa lamang ng isang mas malaking gulo. Mia, kailangan nating maging handa. Magdedemanda si Celeste ng adultery at gagamitin ni Dad ang lahat ng koneksyon niya para harangin ang anumang trabahong papasukan ko. Pero hanggat magkahawak tayo ng kamay, walang makakatalo sa atin. Tumango ako at hinawakan ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Ang labanang ito ay hindi na lang tungkol sa custody o sa yaman. Ito ay laban para sa aming kalayaan. At sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman ko na hindi na ako nag-iisa. Pero sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang anino ang nakamasid sa labas ng aming bintana. Isang huling alas na inihanda ni Celeste para tuluyang wasakin ang munting kaligayahan naming tatlo. Akala ko ay tapos na ang bagyo ng talikuran ni Lucas ang kanyang yaman. Ngunit nagkamali ako. Ang galit ng isang babaeng itinakwil ay mas mapanira kesa sa anumang utos ng korte. Kinaumagahan, nagising ako sa ingay ng mga tao sa labas ng aming bahay. Hindi sila ang mga karaniwang kapitbahay na bumabati sa akin. May mga taong may hawak na cellphone, kumukuha ng video, at ang iba ay nagbubulungan habang nakatingin sa aming pintuan. Rosa, tingnan mo to! Hingal na sabi ni Edna pagpasok niya sa aming bahay. Ipinakita niya ang kanyang cellphone. Nanlalamig ang aking buong katawan sa nakita ko. Isang post ang nag-viral sa social media. Naroon ang litrato ko, ang litrato ni Brent, at ang litrato ni Lucas. Ang caption, isang maduming kwento kung paano ko raw hinulid si Lucas noong college, kung paano ako naging kabit, at kung paano ko ginagamit ang bata para mang-extort ng milyon-milyon sa pamilya Alcantara. Homewrecker, gold digger, disgrasyada. Ito ang mga salitang nakapaskil sa bawat comment section. Ang video ni Celeste na umiiyak sa isang interview ay kalat na rin, kung saan sinasabi niyang ninakaw ko ang kanyang asawa gamit ang isang batang hindi naman sigurado kung kanino. Anong kaguluhan ito? Tanong ni Lucas na kagigising lang. Nang makita niyang balita, napatumbok siya sa pader. Celeste,
Gagamitin mo talagang social media para sirain kami. Mama, bakit po sila nagpipicture sa labas? Sila po ba yung mga masasamang tao? Hindi anak, pumasok ka muna sa silid. Sabi ko, pilit na pinatatatag ang boses kahit gusto ko nang maglupasay sa hiya. Hindi tumigil doon. Nang tangkain ni Lucas na lumabas para kumuha ng makakain, hinarang siya ng mga reporters. Mr. Alcantara, totoo bang tinalikuran mong kumpanya para sa isang babaeng nag-extra sa pamilya mo? Totoo bang hindi mo anak ang bata? Umalis kayo rito. Ang anak ko ay anak ko at ang babaeng ito, ang tanging minahal ko. Wala kayong alam sa katotohanan. Pumasok si Lucas na nanggagalaiti. Hindi tayo pwedeng manatili rito, Mia. Lalong-lala lang ang sitwasyon. Ang kumpanya naglabas na rin ng statement na tinatanggalan ako ng lahat ng otoridad. Ginagawa nila tayong masama sa mata ng publiko para makuha nila si Brent ng walang tutol ang mga tao. Pero saan tayo pupunta? Wala tayong pera, Lucas. Meron pa akong isang card na hindi nila alam. Isang savings account na itinago ko para sa emergency. Hindi ta milyon, pero sapat na para makalayo tayo. Pagtiwala ka sa akin, Mia. Gayon lang ako naging malaya. Gayon lang ako naging tao. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, palihim kaming lumabas sa likod ng aming bahay. Tinulungan kami ni Aling Celia at Edna para makaiwas sa mga reporters na nakatambay sa harap. Sumakay kami sa isang lumang sasakyan na hiniram ni Lucas sa isang dating kaibigan na nananatiling tapat sa kanya. Habang nagmamaneho si Lucas palayo sa lungsod, tiningnan ko si Brent na mahimbing na natutulog sa likod. Ang sakit makita na sa murang edad, ang mukha niya ay naging sentro ng pambabasto sa internet. Saan tayo pupunta? Sa probinsya, sa lugar kung saan walang nakakakilala sa atin bilang Alcantara o waitress. Doon tayo magsisimula. Mia, iahanda ko ng annulment papers at magsasampa tayo ng cyber libel laban kay Celeste. Hindi ko hahayaang madungisan niyang pangalan mo at ng anak natin. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng paglaya. Wala kaming mansyon, wala kaming mamahaling gamit at sira ang aming reputasyon sa mata ng mundo. Pero sa loob ng maliit at lumang sasakyan yon, naramdaman ko ang kapayapaan. Ngunit ang pagtakas ay hindi laging madali. Habang binabaybay namin ang madilim na kalsada patungong probinsya, isang mabilis na sasakyan ang sumusunod sa amin. Isang sasakyang tila walang balak na hayaan kaming makalayo ng buhay. Lucas, may sumusunod sa atin. Kumapit kayo, Mia. Brent, gising! Sigaw ni Lucas habang binibilisan ng takbo. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng tunog ng nagtitili ang gulong. Ang huling alas ni na Don Raul at Celeste ay hindi lang pala paninira sa internet. Ito ay isang desperadong hakbang para tuluyan kaming burahin sa landas nila. Ang liwanag ng headlight mula sa sasakyang humahabol sa amin ay tila mga batang nalilisik sa dilim ng gabi. Naramdam ko ang bawat pag-alo ng kaba sa aking dibdib habang si Lucas ay pilit na pinapatakbo ng mabilis ang aming lumang sasakyan. Ang kalsada patungong probinsya ay zigzag at walang masyadong ilaw. Dahilan upang mas maging mapanganib ang sitwasyon. Lucas, masyado na silang malapit. Mia, yumuko kayo. Huwag kayong titingin sa likod. Alam ko mga tauhan to ni Dad. Hindi sila titigil agad hindi tayo napapahinto. Isang malakas na kalabog ang naramdaman namin ng banggain ng itim na SUV ang likuran ng aming sasakyan. Napasigaw si Brent sa takot. Mama, natatakot po ako. Nandito lang si Mama, anak. Hindi tayo pababayaan ni Papa. Sa isang matalas na kurbada, muling binaga ng SUV ang gilid ng aming sasakyan. Sa lakas na yon, nawala ng kontrol si Lucas sa manibela. Ang aming sasakyan ay nagsimulang gumewang at humantong sa isang malalim na bangin sa gilid ng kalsada. Isang matinding pagbulusok ang tunog na naglulungkot na bakal. At ang pagkabasag ng mga bubog ang huling narinig ko bago ang lahat ay naging madilim. Nang magkamalay ako, ang amoy ng usok at gasolina ang sumalubong sa akin. Baliktad ang aming sasakyan. Naramdaman ko ang malapot na likido na dumadaloy mula sa aking noo. Nakita ko si Lucas sa harap, walang malay at nakasubsob sa manibela. Ngunit ang mas nagpakaba sa akin ay si Brent. Nakadipit siya sa ilalim ng nayuping upuan. Umiiyak ng mahina pero hindi makagalaw. Pinilit kong igalaw ang aking katawan sa kabila ng matinding sakit sa aking balikat at binti. Nakita ko ang apoy na nagsisimulang magmula sa makina ng sasakyan. Kailangan ko silang mailabas. Ngayon din, gamit ang natitirang lakas, pilit kong sinipa ang pinto ng sasakyan hanggang sa bumukas ito. Gumapang ako palabas at agad na tinungo ang pwesto ni Brent. Sa gitna ng sakit at hirap, nagawa kong mahila ang anak ko palabas ng nagliliyab na sasakyan.
isinandal ko siya sa isang ligtas na puno sa di kalayuan. "Diyan ka lang anak, kukuha lang ni mamang papa mo," sabi ko habang humihingal. Sa tulong ko, nagawang makalabas ni Lucas bago tuluyang sumabog ang sasakyan. Napaupo kami sa damuhan, kapwa-hingal at puno ng sugat, habang pinapanood ang naglalagablab na apoy na tumutupok sa aming tanging takas. Sa ospital, naging mabilis ang mga pangyayari. Dumating ang mga pulis at sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating din sina Don Raul at Doña Aurora. Ang kanilang mga muka ay hindi nakakikitaan ng puot, kundi ng purong takot. Nalaman naming ang mga tauhan pala ni Don Raul ay inutusan lamang na harangin kami. Ngunit naging marahas ang engkwentro dahil sa desperasyon ni Celeste. Tumingin ako kay Lucas na noon ay nakatayo sa pinto. May benda rin sa ulo. Tumango siya sa akin. Sa kabila ng lahat, nangibabaw pa rin ang pagnanais na magkaroon ng buong pamilya. Pinayagan kong pumasok si Don Raul sa kwarto ni Brent. Nakita ko ang pagluha ng matandang lalaki nang hawakan niya ang maliit na kamay ng bata. Si Brent, sa kanyang inosenteng paraan ay ngumiti lang. "Lolo ko po kayo?" "Oo anak, akong lolo mo at hindi ko nahahayaang pasaktan kayo muli." Sa sandaling yon, ang sakripisyong ginawa ko bilang ina, ang pagharap sa kamatayan para lang iligtas sila, ang naging susi para mabuksan ang mga saradong puso. Ang labanan para sa yaman ay natalo ng katotohanang walang halaga ang pera kung ang mga taong mahal mo ay wala na sa tabi mo. Isang taon ang mabilis na lumipas patapos ang gabing muntik nang kumitil sa aming mga buhay. Ang sugat sa aking noo ay naging isang manipis na peklat na lamang, isang paalala ng aking katatagan. Ngunit ang mga sugat sa aming puso, tuluyan na itong naghilom sa tulong ng panahon at pagpapatawad. Ang pangunahing aral ng kwento ay ang kapangyarihan ng katatagan at pagpapatawad sa gitna ng mga pagsubok na tila imposibleng malampasan. Ipinakita sa nobela na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng mansyon o dami ng pera, kundi sa katapatan ng loob at sa sakripisyong handang ibigay ng isang magulang para sa kapakanan ng kanyang anak. Itinuturo rin ito na ang mga pagkakamali ng nakaraan, gaano man ito kasakit, ay hindi dapat maging hadlang sa isang bagong simula. Kailangan lamang ng sapat na tapang upang harapin ang katotohanan at panindigan ng nararapat. Sa huli, pinatunayan ng kwento na ang pag-ibig na